listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Kahapon po yung prayer and fasting reminded me na kapag po kasi tayo ay may sakit, di ba, irritable tayo. Irritable po ako the whole week. May dalawang chikiting pa ako. So, nag-trigger ng ano ko. So, kahapon niremind ako ng Lord na mabuti ang Panginoon. Dali natin patuloy yung ating pagmamahal ni Kristo sa ating pamilya. Kasi talagang, si Lord talaga pag humaplos sa atin, talagang hahawiin niya yung mga bagay-bagay sa ating buhay. So, sakit lang po yan ano po. Pero yung mga mahal natin sa buhay, i-cherish natin every moment na nariyan po sila. At masaya po ako na yung iba dito magkakasama family. Okay? So, patuloy po tayong sumamba sa Lord. Sabi nga ni Sister Leia, grabe yung panahon natin ngayon. Ang dami ng mga nangyayari sa paligid. Sabi po ng Bible sa Mateo po, ang mananatiling tapat sa Lord hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa totoo lang, mabigat po yun. Yung salatang yun. Pero po, nawa po patuloy na masumpungan natin. Kaya tayo nagpapatuloy na naririto po sa church, naglilingkod. Kahit may mga bagyo ng buhay, may mga sakit. Nawa dahil mahal natin ang Panginoon. At nais natin na maharatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod ng tapat muli. Hanggang sa Kanya pagbabalik. Amen po ba tayo doon? Hallelujah! Pasalamatan natin ang Panginoon. And ngayong araw po, tanging sa biyaya ng Panginoon lamang tayo kakapit. Tama po ba? Tayo ay makakaawit sa biyaya niya. Sabay-sabay po tayong umawit. Thank you, Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Lord. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Walhatiin ka. Jesus. Yes, Lord. Tapat ka ng tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At sa iyong kahabagan. Sa iyong kahabagan. Okay, sabay-sabay po tayo. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Yes, Lord. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Hallelujah. Sabay-sabay tayo pumalakpak at umawit sa Lord. Ako ay nabubuhay, nakikit pa sa laman, mapagtagumpay. Panghawakan po natin yun dahil kay Jesus. Dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong kahabagan. Sa iyong Kahabagan. Tayo magpuri sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Yes, Lord. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya, sabihin mo sa Lord. Sa biyaya mo lamang, Yes, Lord. ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang Salamat sa biyaya. ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Hallelujah. Sabay-sabay pumalakpak. We praise you, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang aming guest today. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Tayo sasayaw. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Kung kaya mo tumalon, go.
salamat. Kaya mo bang tumalon? Tatalon sa galak, papupuri. Everybody, let's dance to the Lord. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon Sa galak, papupurihan ka, papupurihan. papupurihan ka. Sa biyaya, Sa biyaya mo lamang isigaw mo yan. ako'y mabubuhay. Thank you, Lord. Sa biyaya mo lamang Sa biyaya mo lamang, Lord, kami nakakapagpuri. All together. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Oh, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako'y Sa biyaya mo lamang. sa biyaya mo lamang ako'y kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Yes, Lord. Ang lahat ng ito'y biyaya. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Yes, Lord. Oh, Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. hallelujah. Woo! Praise you, Lord. Mabuti ka, Lord, sa lahat ng panahon. Salamat sa biyaya. Woo! Hallelujah. Patuloy tayo magpuri po. Tayo po'y patuloy na manabik. Presensya ng Panginoon. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Tayo po ba'y nananabik sa Panginoon? O hindi na? Tayo po ba'y nananabik sa Lord? Hallelujah! Thank you, Lord. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik sa'yo, pagbabalik. Thank you, Lord. Lahat ng
pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan, Lord. Nawa po madatnan mo kami na naghihintay na nananabik sa pagbalik mo, Panginoon, Lord. At habang kami nag-aantay, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga tao, Panginoon, ay mailapit po namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Habang papalapit, at habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikaya patungo sa'yo. Yes! Na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit, habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikaya patungo sa'yo, na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik, ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Sigaw mo yan sa Lord. Ako'y nananabik, nananabik. Hallelujah. We wait on you, Lord. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. One more. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nagpupuri, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, yes Lord, kami magpupuri. Babalik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri, nagpupuri, yes Lord, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, yes Lord, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Once again, ako'y nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Yes, Lord. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Hallelujah. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Once again. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Woo! Hallelujah! Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, we praise you, Lord. Kami po'y nananabik, nananabik, nananabik sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Salamat sa kalayaang magpuri, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw po ang Diyos noon, ngayon, at sa mga darating pagpanahon, Panginoon. Kaya naman, Lord God, anumang lindol, anumang bagyo ang dumating, anumang eruption ang dumating, Panginoon, Lord, nawa po, patuloy kaming manabik. At magkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso, na patuloy pong magpuri, Panginoon, sa buhay na Diyos. Sa Diyos na nagliligtas, sa Diyos na tapat sa Kanyang pangako. Mga kapatid, ano man po yung salita ng Panginoon natin pinanghahawakan po, panghawakan po natin yan. Dahil ang ating Diyos po hindi po bumabali ng Kanyang pangako. Siya lamang po ang nangako na Diyos na nagpapako sa krus. Kaya this time po, habang aawitin natin ang panghuling kanta, patuloy na ituon natin ang ating focus sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, ang Diyos ng lahat ng panahon. Mananatili po siyang Diyos sa atin. Dahil siya, Lord God, ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises. Ang
hanggang sa kapanahonan natin ngayon sa kanyang mga lingkod. Kasama po tayo doon. Dahil po tayo binigyan ng karapatan ng Panginoong Jesus na maging kabahagi ng kanyang pamilya, pamilya ng Diyos. Kaya salamat, Lord. Patuloy ka namin papasalamatan, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We just want to praise you, Lord. Jesus. Just want to lift up your name on high, Lord. Thank you, Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Yes, Lord. Sundin ang loob mo, Lord. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. dakilain. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Wala din ang iyong pangalan. O Diyos, O Diyos, ikaw ang tunay. ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang hari na mahal sa tulad ko. O Diyos, Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. sa lahat, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoon, Panginoong Jesus. purihin ka at dakilain ka sa buhay ko. Hallelujah. Aming Ama. Dakilain mo sa aming buhay, Lord. Tayo kong magpuri at magpasalamat sa kabutihan mo, Lord. Hallelujah. Kay buti mo. Ika'y tapat, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw lang ang aming dadakilahin, Panginoon, Lord God, Jesus. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa yes, Lord. Panginoong
salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay nga, hindi ka nagbabago, Lord God. Noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng restoration, ang Diyos ng aming pamilya. Hallelujah. Ang Diyos na gumagawa ng milagro, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na nagpaprotekta, kasama namin ngayon. Hallelujah. Oh, buksan mo ang iyong mga labi at purihin, magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Naririto ngayon for a purpose. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating buhay, sa ating simbahan, sa ating pamilya. Hallelujah. Yes, Lord, punuin niyo kami ng pagpupuri ng iyong Espiritu. Dalhin kami sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan siya. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Tunay kang hindi ka nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa tanging sandigan, nariyan para sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag, magliwanag ka sa buhay ko. Sabihin mo, magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Kita niyo po ang bawat pusong nagpuri. Ang bawat labing nagpahayag na ikaw ay mabuting Diyos. At ikaw po ay mananatiling tapat at mabuti hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. At habang kami nag-aantay noon, Panginoon, mahalin namin ang aming pamilya na patuloy na manghikayat kami ng mga tao na padala po namin sa iyo, Lord God. Salamat, Lord. Give us joy. Give us courage, Lord. Teach us to sacrifice for your kingdom. Patuloy na ibigay ang aming buhay as a living sacrifice. The only one na meron kami na pwede namin ialis sa Diyos na hindi patay, hindi buhay ang aming mga katawan. Salamat, Ama. Salamat sa itong Espiritu. Patuloy lamang na maingat kami binabalik po sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ng aming tagapagligtas. Walang iba, kundi si Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning po. Good morning. Ayan. Naka-level up ako, nakalapel. Good morning, everyone. Sige po. Excited po ba tayo sa ating bagong series? Yes. Nag-start po ang ating series last week. Go into the harvest. Tayo po ay hinahamon to go out, hindi lang po sa harvest, but very specifically to today, to our families. Sabi nga po ni Pastor Peter, ang ating unang ministeryo ay ang pamilya. Amen po. Amen. Madali po bang magministeryo sa pamilya? Ang pinakamahirap pong ministeryohan ay ang pamilya. Bakit? Kasi kilala nila tayo. Kilala nila lahat ng kasungitan natin, lahat ng mga mali na, lahat ng ating mga mali sa buhay, lahat ng ating mga nagawa, ang pamilya natin na nakakaalam. And so it's the most difficult ministry of all.
Madali po magministeryo sa kapitbahay, lalo dun sa mga pinakikitaan mo ng mabuti. Pero ang hirap po magministeryo sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kung yan napalo mo ng napakaraming beses na, may galit, may hinanakit sa puso. Minsan ang hirap pong magsabi ng mahal kita, mahal ka ni Lord. Minsan hindi po nila maranasan ang pagmamahal ni Lord kasi hindi yun naranasan sa loob ng pamilya. Marami po akong mga naging counseling in my years of practice na ang layo ng loob sa ating Ama kasi ang nakikita nilang Ama sa lupa ay Ama na hindi mabuti sa kanila. Marami pong tao na gusto nating abutin pero ang experience po nila sa family ay hindi mabuti. Kahapon po, binabalikan ko yung libro ni Peter Scaccero, yung ating series po ng Healthy Discipleship. Nakalagay doon, sa pag-aasawa mismo, makikita mo na pag hindi na-heal ang mga pinagdaanan ng bawat isa, may mga history na dala-dala po sa pamilya, ang babae at ang lalaki, minsan hindi sila nakakausad sa mga gawain. Maging sa kanilang paglago bilang isang Kristiyano, nararanasan pa rin nila kung ano yung naranasan nila ng nakaraan. Kaya ang hirap po, it's very, very complicated to disciple families. Hindi po siya madali. Pero ano po ang pangako sa atin sa Acts 1, verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. Hindi natin magagawa ito on our own power. Magagawa natin ang mga bagay na ito through the power of the Holy Spirit. That's why we can go to the harvest. So umagang ito, meron po tayong titingnan tatlong ang ganda-gandang kwento as we go to the family to witness to our Jerusalem. In our next slide, makita po natin ang kwento ni Cornelius. Tapos na po tayo sa araling ito. Siguro natatandaan ninyo ang kwento po ni Lydia at ng kanyang household at ang kwento ng Philippian jailer. Ito po yung titingnan natin. Ano nangyari sa kanila? Anong meron sa kwento ng tatlong ito? Tingnan po natin dun sa next slide. Ano ang kwento ni Cornelius? Sino siya? Naalala niyo pa po ang kwento ni Cornelius? Review tayo sandali sa ating mga pinag-aralan nung nakaraan. Ano po ang sabi? Si Cornelius ay isang devout man. Siya po ay hindi mananampalataya. Si Cornelius po ay isang Gentile. Pero naghahanap po ang puso niya kay Lord. Sabi dito, Cornelius was a devout man who feared God with all his household. So yung kanyang buong sambahayan ay natututong magkaroon ng takot sa Panginoon. At ano ang sabi ng anghel kay Cornelius? Kaunin mo si Peter. Naandyan siya sa bahay ni Simon, papuntahin mo dahil gusto kong siya ang magpahayag ng katotohanan about the Lord. And this shows that God's desire is to gather families into His kingdom. Grabe po, no? Ang pag-ibig ng Lord ay very inclusive. Wala siyang pinipili. Mapa-Gentile ka, ano man ang iyong mga paniniwala, ano man ang iyong background, kaya ka pong abutin ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po? Naranasan na po ba natin na sa ating pinakamasamang kalagayan, sa ating pinakamadilim na pinagdadaanan, nasusumpungan natin ang pag-ibig ni Lord? Naranasan nyo na po yun? Amen? Amen. Magpasalamat po tayo. Yuko tayo sandali, Lord. Parang si Cornelius po kami, Panginoon. Hindi ka po namin kilala, O Lord. Ngunit kami po ay iyong pinili. Kami po ay iyong tinawag, Panginoon, O Diyos. Sa mga buhay po na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Lord, ang iyong habag at ang iyong pag-ibig ay umabot sa amin, Panginoon. Kami ay natagpuan mo sa mga panahong madilim po ang aming buhay, Lord, na kami po ay nabubuhay sa kasalanan, O Lord God. Hindi po naging hadlang iyon, Panginoon, upang ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig. It is you who called, O Lord God. It is you, O Lord, whose favor and mercy was
on us, Panginoon. Salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, O Lord, maranasan ka pong muli namin, O Lord God. At sa aming karanasang ito, O Lord, maaabot po namin ang aming pamilya, ang mga kasama po namin sa bahay, Lord, ang aming mga kamag-anak na malayo pa. Gawa, ang pangnalangin namin, Lord, our ardent prayer this morning, O Lord, is like that of Cornelius, Lord, na sana abutin mo rin po sila. Nasaan man sila, the Gentiles around us, the Gentiles in our families, O Lord God, abutin niyo po this morning, O Lord. Gawin mo po kamong daluyan ng iyong power, O Lord, upang maabot po ang aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So even before Cornelius knew Christ, nananalangin na siya eh. Through prayer, through generosity. Sabi nga, mabangong samyu daw yung kanyang mga offering kay Lord, no? Nakarating sa Panginoon yung kanyang generosity. Isa siyang tao na generous, na mabuti sa kanyang kapwa, no? He and his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Pero hindi niya pa nga kilala kung sino yung Diyos na pinapanalanginan niya, no? And so, the angel appeared to him and said, fetch Peter. He will tell you the things you need to know. Grabe po ang buti at ang mercy ni Lord kay Cornelius at sa kanyang buong sambahayan. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Acts 10, verse 16, 1 to 6, sorry. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion, as an Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. Angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. Angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. Grabe yung encounter ni Cornelius, no? Sa Panginoon. At alam, nung binabasa ko po ito, nung pinagninilay-nilayan ko tong verse na to, sabi ko, Lord, kung nagawa mo po kay Cornelius na tawagin, sana tawagin mo din po yung mga kamag-anak ko, yung pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Kasi kung minsan tayo, ang feeling natin, tayo talaga yung gagawa nun, ano? Pero it is God who calls. Amen po? Amen. Ang pangalawang kwento po natin this morning is about Lydia. It's about Lydia. Sino naman si Lydia? Si Lydia po ay bukas ang puso, nakinig sa preaching po ni Paul, and the Lord opened her heart. Ang galing pag nakikinig tayo, no? Pag nakikinig tayo, may desire siyang makakilala din kay Lord. And the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ang isang lesson po na matututunan natin this morning is that spiritual transformation begins with a listening heart. Pwede tayong nandito linggo-linggo pero ang isip natin malayo, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ni Lord sa atin, hindi natin siya mai-encounter. Di tayo magkakaroon ng experience, no? But when we listen, even when we are reading His Word, that's also listening. Listen to His Word. Hindi yung pagkabasa mo, sinara mo na, wala kang encounter, wala kang natutunan, no? We should be open to hear God's Word. Ask Him, invite Him, Lord, speak to me. Kung may problema kang dinadaanan sa sakit, sa relationship, Lord, speak to me. Anong tinuturo mo sa akin? Ano ang gusto mong matutunan ko? And with that listening heart, God opened the heart of Lydia. And she and her household were also baptized. Again, basahin po natin ang Acts 16, verse 15, 13 to 15. Sabay-sabay po ulit tayo. On the Sabbath, we went outside the city to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there.
named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house. And she persuaded us. Grabe, no? Nung na-open ni Lord yung heart ni Lydia, alam mo, naging din siya, naging open yung kanyang home. In-invite niya sila Paul to continue to listen to them. Grabe po again, inclusive ba yung love ni Lord? Grabe ang inclusivity ng heart ni Lord, ano? Isipin mo na wala siyang pinipili, mga lalaki lang aking tatawagin. Kay Lydia, makikita natin, sino ang tinawag niya? Ito ay isang babae. So mga nanay, sa ating tahanan, tayo kaya ay itinatangi din ni Lord? Meron kaya tayong role sa kingdom ng Panginoon? Yes. Yes. If we open our heart to the Lord, if we listen to the message of the Lord, tayo mga kababaihan, we have a special place in the kingdom of God. Talagang yung pag-ibig ni Lord breaks all barriers. Kay Gentile ka, kay babae ka, kay lalaki ka, no? At ano pa man ang trabaho mo, kaya kang abutin ng Panginoon. At kayang gamitin ng Panginoon ang boses mo, ang puso mo para sa iyong pamilya. If you are a woman today who doesn't feel empowered by the Spirit, know that God also works through us women. Meron tayong special calling sa ating mga pamilya. At nakita ko po ito, marami akong kilala ng mga single mothers, mga nanay na nagtataguyod sa kanilang anak na mag-isa, with the help of the Lord. Kita mo yung triumph, yung victory na binibigay ni Lord sa buhay ng mga bata, sa buhay ng kanilang mga anak, and how that love and that faithfulness draws the kids to the Lord. Iba po ang yakap at yapos ng isang nanay sa pamilya. And so as a mom today, let's also ask the Lord, Lord, kilusan mo din po ako. If there is a problem in my discipleship, in the way I witness to my children, in the way I behave towards my children, ayusin niyo po ang puso ko. Kasi tayo mga babae, sa totoo lang, ang bibigat ng mga dala-dala nating responsibilities, right? Lalo kung nagtatrabaho ka, alam, Mr. Leia yan. Ako minsan, ang traffic ko 2 hours. Pag uwi mo, ang dami po pang gagawin. Diba? Ang dami mo pang kailangan asikasuhin. Parang ang nanay hindi nagpapahinga ang isip. Kahapon nagsishare kami ni Sis Julene sa pagod namin sa work everyday, no? Pero sa pag-uwi, meron pang Hans at Daniel na kailangan turuan, bihisan, paliguan, pakainin, no? Ang nanay, napakalaki talaga ng akap sa pamilya. Kaya kung minsan, tayo yung unang nabe-burn out. Kaya kagaya ni Lydia, kailangan nakikinig tayo, hinahayaan natin si Lord na i-mold ang heart natin at patuloy makinig. Otherwise, nagiging tinik tayo sa mga nakapaligid sa atin. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Pansinin mo pag ang nanay galit, tahimik lahat sa bahay, di ba? Grabe yung effect ng mood ng nanay. Pag yung nanay na yung nagdadabog at tahimik na lahat. But if the nanay is happy, if the nanay is godly and gentle, at kita mo yung pagmamahal ng nanay, kita mo yung mga bata, no? It becomes a happy and peaceful home. Kita niyo po yun? May mga bata na may trauma sa nanay. May mga bata na may bad memories about their moms, not being kind, not being peace-loving. So, yun po ang hamon sa atin din this morning. Tayo ay mga Lydia na nakikinig. Tayo ay mga Lydia na nagpapabukas ng ating puso at nagpapaayos ng puso kay Lord. And the third story that I will share this morning is the story of the jailer in Philippi. So, nandun sila Paul. Alam niyo yung kwento? Di ba, nakulong sila kasi merong tinanggalan nila ng power na isang propeta daw. Pero, nagalit yung mga tao. Sila ay ikinulong. This is a very famous story of Paul and Silas. What were they doing when they were jailed? They were praying. They were singing, no? Meron akong binabasang isang commentary. Yung place kung saan sila kinulong, hindi yung simpleng kulungan. Hindi yun parang kulungan sa Senate na naka-aircon, di ba? Yun ay isang kulungan na layer siya.
Tapos ano sila sa pakinababa, pag dumumi yung mga nakakulong sa taas, diretso din sa kanila. That is how horrible that kind of jail is. So doon sila nilagay kasi nga doon nilalagay yung mga malalaki ang kasalanan, no? So nung nakakulong sila doon, instead of complaining, ang baho dito, my God, ano ba tong lugar na to? What were they doing? They were singing and praising God. Siguro takanta kayong jailer. Sabi siguro ng jailer, parang may diferensya tong dalawang ito, no? And what happened? What happened when they were there? May 6.9 earthquake na dumating, no? At nakalas yung kanilang mga chain. Grabe ang kilos ng Panginoon, no? And God allowed that kind of a situation na makita ng jailer. Nakita niya yung power ng Panginoon. And of course, he got scared. Kasi sa batas nila, pag ang bantay mo nakatakas, ikaw ang papatayin. Yes, responsibility mo kasi yun, no? And so, Paul was crying out, "Don't harm yourself. We did not run away. We're all here." Kasi nakita nila yung takot ng jailer na nakatakas yung kanyang mga binabantayan. Anong lesson dito? No one is really beyond God's mercy. In your lowest, most hopeless moment, God offers grace and life. At naranasan nyo nung jailer. Ang ganda nung ang ganda ng nakikita ng jailer. Ano kaya nakikita ng mga tao sa buhay natin? In our lowest moments. Makikita kaya ng mga tao sa paligid natin na sumasamba pa rin tayo? Oo, baliw daw tayo, di ba? Sumasamba ka, may kakaiba kang joy. May kakaiba kang joy. Naalala ko po nung nagkikimo ako, 16 years ago, ang tagal na, no? Kikimo ako sa Medical City. May mga kasama ako doon na kinikwento-kwentuhan ko, nginingiti-ngitian ko. Naalala ko lang kahapon, madalas po ako nag-grab lately at yung aking paa masakit lagi. Pag hindi ko na kaya maglakad, nag-grab ako, kaya in-drive. Ang mga drivers po ngayon nakausap ko, laging galit. Kasi mga sumusubaybay sa Senate hearing. Sabi ko, kuya, baka ma-high blood ka ha. Mag-pray na lang tayo, pag-pray natin ng bansa. Alam mo, ang calling natin sa napakadilim na parte ng bansa natin is to be light. Kaya nung awit natin kanina, di ba? Pagliwanag lang tayo. Because we have hope. Ito yung nagrema talaga sa akin kahapon doon sa prayer and fasting. May hari tayo sa langit. God reigns. We have hope. Hindi pa tapos ang boxing. Di ba? Hayaan mo si Lord. Minsan tayo yung gigil na gigil. Naintindihan ko naman dahil sa totoo lang, gigil na gigil din ako no? Kaya lang, lagi pinapaalala sa akin ni Lord, anak, akong bahala. You know, just trust me. Just trust me. Meron akong plano. Meron akong gagawin. Wag mo akong turuan. Di ba? Minsan tinuturuan mo pa si Lord. Lord, patayin mo na kaya silang lahat. Di ba? Hindi yun ang plano ni Lord, obviously. Kasi kung yun ang plano ni Lord, tayo na dito sa Manila yung nag 6.9. Hindi na yung Cebu. Wala namang kinalaman yung mga yun eh. Pero lahat ng makasalanan, palagay ko nandito. Kaya nga sabi ko, Lord, wag naman yung big one, ha? Sabi siguro ni Lord, isunod ko na kaya kayo sa big one. Di ba nakakatakot? Kaya si Ate Seni, umiiyak yan, galing ng Hong Kong. Pagdating dito, yun ang bubungad. Puro corruption, puro ganong kwento. Alam nyo, pag ikaw ay nagbabiyahe, galing ka sa ibang bansa, ang lungkot-lungkot mo pag dumating ka ng Pilipinas. Kasi nga, sobra yung mga nangyayari talaga sa atin. I was sharing yesterday, dalawa yung balikbayan kong sisters nandito ng 3 weeks. So, hindi sila nakapag-Cebu, nag-cancel. Buti nga kasi Blumindol. Hindi kami nakapag-Bacolod kasi nga may bagyo. Yung Bora nila, tinuloy nila. Doon sila binagyo sa Bora. So, nung last 2 days, sabi niya, punta tayo ng Sonia's Garden sa Tagaytay. Pagtingin ko, 2 o'clock, nag-i-erupt ang bulkan. Sabi ko, baka abutan kayo ng eruption doon. Sabi ng sister ko, makauwi na nga ng US. Ang gulo-gulo dito sa Pilipinas. Yun yung sinasabi kanina ni Brother Pao, na para tayong may apoy sa ilalim, may apoy sa ibabaw. Ang dami nating problema. Ganon din siguro yung naranasan ni Paul at ni Silas. Grabe yung problem nila, no? Pero
yung kanilang response sa kanilang problem ay naging mabuting patutuo sa mga tao around them, especially to the jailer. Nagkaroon siya ng pananampalataya at ang kanyang buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon. Kaya ingat po tayo sa ating lakad before the Lord kasi hindi mo alam kung sino nakatingin sa'yo. Diba? Hindi mo alam kung sino yung mga tao na may impact ka sa buhay nila, na pinapanood ka pala nila. Sige po, basahin po uli natin yung ating slide 8, Acts 16, 26 to 34. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. at once all the prison doors flew open. Everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw that the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and, "What must I do to be saved?" they replied. "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." The Lord to him and all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and his households were baptized. He was filled with joy because he and his whole household. Grabe pag nakakilala ka na kay Lord, no? Kita mo yung behavior ba niya nagbago? Hinugasan niya yung sugat nila. Kasi bago yung kinulong, binugbog pa sila ng mga tao, no? Hinugasan yung kanilang mga sugat, pinakain. Ang effect talaga ng pagkakakilala kay Lord, nagkakaroon ng compassion ng puso mo. Grabe, no? Nagbago. So again, God's love is inclusive. Babae, Gentile, jailer, kaaway ito eh. Kung tutusin, kaaway natin ito, no? Kaaway ni Paul at ni Silas. Pero inabot din ng grasya ng Panginoon. Sa mga bago po dito, siguro gusto ko lang sabihin sa inyo, ang ganda po ng pangakong ito, you and your household will be saved. Pagtangtagda po natin ng Panginoon, hindi lang tayo, meron tayong epekto sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya doon tayo kumapit sa hope na yon, na Lord, ang panalangin natin, gamitin mo po ang buhay namin, lalo na para sa mga mahal namin sa buhay. In this next picture, tinitingnan ko yung tatay. I was reading a research na ang pinakamalaking influence sa spiritual growth ng mga bata ay ang tatay. Kaya tinitingnan ko si Kuya Makoy kanina. Kuya Makoy, congratulate natin si Sis Jaff at ating ipanalangin. Madadagdagan na ang ating Sunday School. So, kailangan po nating pag-pray talaga sila. Especially si Kuya Makoy, si Kuya Choi. Pag nakikita kong hawak niya si Savi at si Kobe, alam mo, my heart just prays for them. Kasi ang hirap po ng panawagan ng isang tatay. Kaya si Kuya Ernie, saludo kami sa kanya, no? Yung pag-guide mo sa mga anak mo, yung buhay na binibigay mo kay Lord, may mayamang sukli po yan. Sinusuklian po talaga ng isang mabuting pagsunod ng mga anak. Ang mga tatay po ay napakalaki ang role. Ngayon, ang tanong, ang hirap maging tatay, di ba? Sa panahon ngayon, lalo kung nanay na rin, tatay pa. Mas doble pong mahirap yon. But I am really praying for all dads na makita po ninyo kung gaano kadakila ang ministeryong ibinigay ng Panginoon sa inyo. Remember, it is God who calls. Hindi po ito sa sariling karunungan, kalakasan at diskarte ninyo. Ito ay sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Kapit po tayo kay Lord. Pray tayo every morning, Lord, yung aking pagiging control freak, yung aking pagiging masungit, yung aking pagiging, yung wala na akong di ba, yung love and kindness, hindi makita sa akin, Lord, tulungan mo ako because my kids are looking up to me. Ganun po lagi lang tayo, we surrender, we ask the Lord to help us.
Kasi ang Panginoon walang favoritism. Kay jailer ka, kay Cornelius ka, kay babae ka, ikaw ay kayang tulungan ni Lord sa kalagayan mo ngayon. Amen po. The call to witness begins with the call of the Lord. Ang Panginoon po ang tumatawag sa atin, wag nating kakalimutan yon. At wag tayong mawawala ng pag-asa na kung minsan ang hirap-hirap maging magulang. Kasi si Lord naman po ang ating katulong. We will witness first to our Jerusalem. Unahin natin ang ating pamilya. Alam ko madali po ito. I know people are find this very painful. Lalo po yung mga magulang na hindi ginagalang ng anak. Nakakaranas po ba minsan ng ibang nanay at tatay ng ganon? Na sa kabila ng pagbibigay mo ng lahat, ang sukli pa sa'yo hindi lang yung, wait lang, utos ng utos. Minsan sasagutin ka, di ba? Minsan susuwayin ka, minsan hindi ka na pinapakitaan ng pagmamahal. Minsan sa Facebook, kung nakakita ako ng ganun, my heart is really breaking. Especially yung matatanda na iniwan na ng mga anak nila, no? But then you ask yourself, paano kaya ang witnessing? Ano kaya nangyari? Kasi I'm sure may kwento yun eh. May kwento yun. May kwento yun. At tayo sa iglesia, meron din tayong role abutin ng mga pamilyang ito. There's a lot of brokenness in the families around us. Maging ilaw po tayo, maging encourager po tayo sa mga families na may pinagdadaan ng problema. Yun po yung ating maging panawagan din as a church, di ba? Kaya masarap po yung nandito kapag Sunday na pagpipray ka, may nagka-counseling sa'yo, may dumadamay sa'yo, dahil talaga pong napakahirap ang witnessing sa family. But we could only be transformed by grace and in surrendering to the Lord. Tayo po ay umasa lamang po sa grasya at pag-ibig po ng Panginoon. Now, I'd like to ask, bakit ba tayo minsan hindi nagdi-disciple sa family? Because sa totoo lang ang tagal-tagal na nating hinahamon ng mag-family devotion and discipleship, minsan di natin ginagawa. Bakit ba? Anong reasons kadalasan? Meron po akong tinitingnan na research, sabi may 3 dahilan. Kasi daw tayo lahat ay busy at walang time. Totoo ba yun? Totoo naman, busy tayong lahat, no? But family discipleship should be intentional. Bibigyan mo talaga ng oras. Kahit yung bago na lang kayo matulog, magkukumustahan kayo, magtatanong kayo kung ano nangyayari sa kanila, magpipray kayo together. That shouldn't be an excuse, yung sinasabi nating business, next slide, and lack of time. If we don't intentionally make time for God, the world will fill our schedule for us. So pag talagang hindi ka intentional na mag-usap kayo at mag-pray ng 9 p.m., anong papalit ng world doon? Netflix. Diba? Reels. TikTok. Kung ano-ano, diba? Pero pag sinabi mong 9 o'clock, pray tayo ha. Mag-pray natin yung ating mga concerns sa family. Be intentional about it. Okay? Spiritual apathy or inconsistency. Hey, let's examine our hearts. Seryoso ba tayo na madala ang pamilya natin kay Lord? Kasi kung wala talaga tayong pakialam, hindi mangyayari yun. If we have apathy. Hindi yung apathy na kanta. Yung apathy na na wala ka talagang care sa family mo. Discipleship is caught more than taught. Inconsistency weakens the impact. Yung mag-pray lang kayo once a year or pag merong may sakit. We should be consistent about discipling our families. May time ka talaga. Bibigyan mo talaga ng time ang mga bata. Sa akin ngayon, ang lagi kong inaano yung aking mga apo. May time kami ni Sav na I just go to her room. Kumusta na? How was your school? Kumusta yung mga classmates mo? Okay ka lang ba? Dapat nararanasan nila yung ganong encounter sa atin. At napag-pray natin sila. Because unless you ask them, ang mga bata ngayon hindi mag-open up. A lot of times, kung first time mo siya lang tinanong at hindi yun regular conversations, magugulat pa sila na nagtatanong ka. But be consistent. Make it an everyday thing. Normalize having conversations with your children. Normalize.
Na pagdating nila, kain kayo, sasabayan mong kumain, sasabayan mong kwentuhan, no? Normalize it. Kasi kung hindi normal yon, titingnan ka lang nila na, ba't mo tinatanong? Parang, wow, ngayon mo lang ako tinanong. 'Di ba? Kung kailan 42 years old na ako. 'Di ba? Parang ang tagal mo na palang hindi kinakausap yung anak mo. Okay? And number 3, cultural pressures and worldly influence. Minsan, just be aware. Maging mindful lang tayo. May mga times na lahat tayo nasa cellphone. Yes. We are inside the bedroom. We're all, just scrolling. Yeah? Minsan mapapatigil ka, na parang, I think we could, do something better with our time. But many times, pag hindi mo napapansin, yun na yung normal sa family. Na pati telepono kasama sa dining table, right? Nagiging new normal. Yeah? So as parents, as leaders of the home, maging intentional tayo. Natutuwa nga ako kay Choy, parang hindi nagsi-cellphone yung dalawa, no? Parang hindi normal sa kanila yung nasa cellphone. Ang normal kala Choy is nagbabasa, nagdo-drawing, nagsusulat. So anong huling kwentuhan namin sa bahay, sabi ko, alam mo, very good ka. Very good ka. Kasi minsan, a lot of parents, sorry, may tatamaan dito, real talk, ginagawa nating yaya ang cellphone. Kaya ito si Daniel, ilang linggo na to nagpipray ng cellphone. Sana wag mo na sagutin ni Lord. Kasi baka wala ka na dito pag Meron na? Meron na pala. Kasi pag binabasa ko yon, sinasabi ko, Lord, wag mo munang bigyan ng cellphone tong batang to. Baka ito, hindi na ito Gusto ko pa naman yung suman. I-advertise ko lang yung suman niya. Pakibili, pang allowance po ni Daniel yan. Okay. So, importante na sa family, intentional tayo, ha. Alam natin na, nakakabuti ba to? Kasi kaysa umiyak, bibigyan nila ng cellphone, di ba? Kaysa kausapin, or maglakad kayo, i-walking mo sa park. Minsan, hindi tayo nagiging intentional doon, okay? And so, if you want to be a good witness, if you really want to disciple your family, be aware of how you treat them. Okay, dahil dito, ano ba yung mga problemang nadadaanan ng families natin ngayon? Number 1, very weak ang spiritual foundation. Our families are not built on the rock. Grabe na po ang problema natin, especially with social media. Maging aware po tayo doon. If we do not introduce the Word to our children, the world will teach them how to live their lives. Number 2, breakdown of love, forgiveness, and unity. Maraming families, samaan ng loob, hindi nare-resolve, hindi pinag-uusapan, even among spouses. Maganda po talaga that we ask the Lord to lead us. Start with a prayer. Uy, alam mo, nagtatampo ako sa iyo kanina, yung comment mo hindi maganda, nakakasakit. Maganda po may ganun tayong conversations, no? Because sabi nga ni Brother Pau or ni Brother Manny, ano dapat yung mark natin as Christians, no? Other than just breaking of the bread, we go to the Word. We let the Word reign in the family. Dahil pag ang pamilya po natin ay ang sinusunod natin ay ang utos at word ni Lord, mas madali po tayong magkaroon ng unity sa family, especially forgiveness sa family. Yung daily, sabi nga nila, ang sikreto sa isang payapa at masayang bahay ay ang patuloy nating pagpapatawad sa isa't isa. And number 3, sana maiwasan natin yung ating worldly influence tsaka misplaced priorities. Okay naman po na tayo ay busy sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho, pero bigyan natin ng oras ang isa't isa. Okay? Kahit once in a while, o mag-dinner, i-date nyo pa rin. Kailan po huli kayo nag-date sa inyong mga asawa? Araw-araw, daming budget. Daming budget, The sky is the limit. Oh, okay. Grabe, So, importante po yun, maging aware tayo na dapat binibigyan natin ng time ang ating families. Okay. May ino-offer pong biblical solutions. Tingnan natin yung next slide. Ano po ang biblical solutions dito? Build a family. Ang foundation should be Christ, the solid rock. Dapat si Lord. Si Lord lagi. Si Christ ang ating nasa
buhay sa ating family. Number 2, very simple, practice forgiveness, love, and unity. So, kung may tampo ka sa katabi mo ngayon, pakitapik, sabihin, I forgive you, I love you. Kasi, ang sabi po sa Colossians 3:13, bear with each other, forgive one another as the Lord forgave you. Tayo nga, grabe yung forgiveness ni Lord sa atin, di ba? Pinapatawad tayo, inuunawa tayo ni Lord, yung favor ni Lord kasama natin, bigyan din natin sa ating pamilya. And number 3, let's guard our heart and prioritize God over the world. Okay, kaysa nagti-TikTok tayo. Minsan, nanlalaswa pa nga ng mga TikTok na nakikita mo sa social media. Bigyan natin ng time yung word ni Lord, no? It's a good thing, no? Minsan nga mga bata ngayon, napapansin ko, ang babata pa, alam na yung mga kalukuhan, mga kanta-kanta sa no? Sa mga bata. Tingnan mo sa Facebook, mga kinakanta nila, no? It would, mga kung ano-ano. Sana natututo silang, dali natin sa Sunday School para sila ay natututo ng mga awit na pangkalangitan, natututo sila ng word, natututo sila ng tamang pamumuhay. Right? Okay, sabi nga ni D.L. Moody, a man ought to live so that everybody knows that he is a Christian. Sikreto lang ba yon? Na ikaw ay Christian o alam ng lahat? And most of all, his family ought to know. Dapat alam ng pamilya mo na ikaw ay Christian. Hindi yun nakatago yun. Yung fruit of the Spirit dapat evident sa ating buhay. O review lang, ano pa yung fruit of the Spirit natin? 9 yun. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Okay. Kita ba sa inyo yon? O lagi tayong walang peace. Lagi tayong walang joy, walang kindness, walang goodness. Dapat kita yon sa atin, no? Sa ating pamumuhay bilang isang Christian. Sasabihin ng mga kasama mo sa work, bakit kaya si ate, grabe yung napaka-kind niya, napaka-gentle, grabe yung kanyang self-control. Bakit kaya ganon? Dahil dala-dala niya ang pangalan ni Christ, di ba? Kita yun, may ebidensya dapat yun. Pag walang ebidensya, magtataka ka na. Okay? So, yun ang hamon sa atin. Alright, bibilisan ko na lang. There are 4 application points that we need to learn this morning. Number 1, very simple. Love your family. Sabi dito, your family may forget what you preach, but they will never forget how you live and how you love. Discipleship begins not in the pulpit but at the dinner table. How you serve them, how you love them. Your home is the first mission field entrusted to you. Kaya si Brother Paulo, sinasabihan kami lagi niyan eh. Kung magulo pamilya mo at may kailangan kang ayusin, pwede kang bumaba. Unahin mo ang pamilya mo. Kasi hindi naman ito padamihan ng nagawa mo, ng naibigay mo. Ito ay paano mo ba minamahal ang pamilya mo? And I will tell you, this is very difficult. Kasi kung 5 ang anak mo, 5 personalidad ang kailangan mong mahalin. Iba-iba ang mga ugali. Napakahirap. Iba-iba yung mga calling nila, mga lakad nila. And so, we really need the Lord. To be able to love your family, it's not easy. We need the Lord. Mas madali magmahal ng stranghero sa totoo lang. Pero yung pagising mo sila na nakita mo, sinusungitan ka, hindi ka binibigyan ng respeto, hindi ka pinapakitaan ng love at all, ang hirap po. Kaya talagang luhod. Tayo ay aasa lamang sa grasya ng Panginoon. Number 2, embrace your family with grace. Kasi lahat talaga tayo hindi perpekto. Grasya lang. Kung minsan nagsusungit, yakapin mo na lang. Baka pagod. Timplahan mo ng kape. Diba? Huwag mong batuhin ng tinapay. Timplahan mo ng kape. Mahalin mo. Pwede mo sabihin, pahinga ka muna, ako na dyan. Extend grace. Extend grace all the time. Hanggat kaya ng puso mo. Ipanalangin mo, Lord, punuin mo ako ng grasya. Nang maka-extend ako ng grace sa family ko. Kasi minsan, it's very painful to love our families.
Maraming pagkakataon, napakahirap. Gusto mo lang isauli sa nanay niya. Kaya lang, ang sabi ni Lord, embrace and extend grace. Number 3, abide in Christ. Ito yung sikreto. We can only love and extend grace if we remain in Christ. If we abide in Christ. Because hearts are changed not by human perception, but by the work of the Holy Spirit. Ito po ang ating panawagan. Keep interceding for your family, trusting God's timing, even if the journey is long and painful. Kasi minsan may anak ka na 20 years mo nang pinagpipray na makakilala sa Panginoon, tinatakbuhan ka pa din. Just continue to witness. Continue to intercede. Intercede, luhod. Idaan po natin sa pagluhod. Huwag po tayo magsasawa. Huwag tayong titigil sa pagluhod. And finally, number 4, dare to model Christ. Pakita sa iyo yung Christ-likeness. Be like Christ. The most powerful witness is not just words, but a consistent Christ-like life at home. Your family should see Christ in your patience, in your humility, in your love, and in your forgiveness. So yun po, ang ating acronym doon ay LEAD. Okay, love your family, embrace them with grace, with God's love and humility. Abide in Christ, remain in Christ. Kahit gaano kahirap, wag lalayo, wag bibitaw. And letter D, dare to model a Christ-like behavior. Gusto ko doon sabi ni Howard Hendricks, you cannot impart what you do not possess. Paano mo ituturo yun kung wala naman yun sa'yo? Pag sinabi mong be patient, kung wala ka namang patience, no? Leadership at home starts with your walk with God. Leadership at home starts with your walk with God. Kung this morning po, may problema ka sa walk mo with the Lord, with your prayer time, with your devotion, with your attitudes, pasakop ka po sa Panginoon. Just ask the Lord. Just ask the Lord to change you. Dahil ito po ang kailangan mo sa pagdi-disciple sa family. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Pakilampasan po yung isang slide na yan. Let's go back to our reflection question. Bago po tayo magtapos. Am I living in a way that my family can see Christ in me? Pakitignan po ang katabi. Kita mo ba si Kristo sa kanya? What would it take for my household to serve the Lord together? Ganda po ng hapon ni Brother Pau sa atin, no? With our construction project. Kagabi, hinahamon ko na yung mga anak ko, Anak, laki ng kailangan natin for handlo. Ano ba yung tugon natin dito? Kahit 2 piso, may nagbigay nga, tigli 5 piso, So si Lex kahapon, tinatakasan na ako niyan. Kasi anak, magkano dito ang sagot mo, di ba? Kailangan hamunin talaga natin sila that they become part of the burden. Hindi, ito kasama sa witnessing natin ito. Kita dapat ng anak natin na iniiyak natin tong garden walk na to. Magkano na yung pera natin, sabi ni Brother Pau kanina? 30,000. Kailangan po natin 1 million actually. So, kaya ba ni Lord? Kaya ni Lord. Pero mag-part talaga, iiyak po natin, iluhod po natin. Gabi-gabi, Lord, tugunin mo po kami. Kasi wala pong mas masarap na isipin na marami tayong madadala dun para kay Lord. Na madi-disciple natin, meron tayong ministry center for our children. And finally, how can I commit today to being a witness first in my home? Sabi nga nila, sa langit wala kang kayang dalhin. Hindi yung billions na the sky is the limit, 'di ba? Wala tayong madadala kahit ano. Wala po tayong madadala sa langit kahit piso. Pero meron po tayong madadala actually, ang ating pamilya. If that is not breaking our hearts this morning, kung tayo po ay may mga kasama sa ating family,
na parang ang layo-layo kay Lord, malamig kay Lord, panalangin po natin sila. Kasi yun lang po talaga ang kaya nating dalhin sa langit. Ang ating mga anak. Ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po ang kung ano pa man. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na hindi namin ginagawa, Panginoon. If we have apathy in our hearts, Lord, yung wala po kaming pagmamahal sa aming pamilya, patawarin mo kami, O Lord God. Isipin lamang po namin this morning, Lord, na you are so eager to just bring everyone in your kingdom. Na ang puso mo, Panginoon, para sa centurion, si Cornelius, Lord, para sa jailer, para kay Lydia, at sa aming lahat, Lord, na ang iyong design ay maligtas ang bawat isa, O Lord God. Make that also the desire of our heart, Lord. Make that the prayer of our heart, Lord, na lahat po ay maligtas, Panginoon, aming Ama. Patawarin mo kami kung may mga panahon, Panginoon, na hindi ito ang laman ng aming panalangin, na hindi ito ang laman ng aming puso, Lord God. Father, in a very special way, we pray for all families present here. Ang mga anak na nagdadamdam sa magulang, Lord, heal them. Heal their hearts. Heal their wounds, Lord God. Ang mga mag-asawa, Lord, na may mga pinagdadaanan pa rin, Lord, heal their marriage, Lord. Touch them. Touch them, Lord. Teach them love, O Lord, and forgiveness. Kung malayo po ang loob namin sa isa't isa, Lord, we pray for restoration, O Lord God.